Hi! Welcome to iProgTech demonstration. So, itong demo na pala ito ay about sa new feature ng iProg SMS API, which is premium token. So, itong premium token ay may ability na mapababa yung SMS cost from 0.70 to 0.90. At meron din siyang sending limit na pwede nyo kontrolin kung gaano lang karami yung pwedeng i-accept na SMS. Tapos pag reach nyo na yun, hindi nagagana yung token na yun. At meron din itong validity na 1 year. So, 1 year nyo siyang magagamit, no? So, matagal yun. So, sulit na sulit. So, excited na akong i-demo yun sa inyo. Kaya, tara, start na tayo. Start na tayo. So, naka-login na pala yung account na gagamitin ko na may 1,000 credits, no? Pwede rin kayo mag-register at mag-login. Yung premium tokens pala, nakalagay siya sa drop down dito sa baba na my profile, makikita din agad. At meron na siyang shortcut link dito sa profile. Ito, want lower rates, yan. Click nyo lang yan. View premium tokens. Same lang ng effect kahit ano i-click natin dyan. So, click ko siya, no. Yan, ito na yung page para sa premium token. So, wala pang record ngayon. At ito, basahin na lang rin. Ito nga yung sinabi ko kanina, premium tokens offer lower SMS rates when sending messages through your API. So, sa API lang siya gumagana na. Wala pa siya dito sa UI. Sa API lang siya. Tapos, each token has fixed rate per SMS, 0.70 to 0.90, depending on the plan. And remains valid for 1 year. So, may validity ang token. 1 year ang validity niya. So, matagal na yun para sa sa ganong rate ng SMS. Tapos, tawag dito, may sending limit. Itong sending limit tips, setting the limit to 0 makes your premium token unlimited. Perfect for continuous usage. Meaning nung kapag sinet mo siya sa 0, yun nga, unlimited. So, tuloy-tuloy lang yung pag-accept ng token na yun. Syempre, depende rin yun kung may may tawag dito, may available na credits. Ang lang niya is tuloy-tuloy yung discount, na may discount kayo sa ganitong rate. 'Di ba? Kapag meron kayong token na yan. Tapos, sunod, kung magsaset naman kayo sa specific value, yun nga, merong siyang nagset kayo ng limit niya. For example, 100. At tapos may natatrack yung merong counter doon sa SMS use. So yun yung magiging indicator niya para malaman kung na-reach na ba yung limit na sinet niyo. Kapag na-reach niya na yung sinet niyo na limit, hindi nagagana yung yung token. Meron namang error yun dun sa API. Makikita natin yun mamaya. Okay? So, tapos yun nga, kapag na-reach na yung yung limit, meron namang email notification sa owner na hindi na gumagana yung token na yun. Para at least pwede, kapag ano yung nangyari, pwede nyo naman i-adjust yung limit para tuloy-tuloy pa rin. Or kung gusto nyo unlimited, pwede, di ba? So, ayan, next, ito lang, add na tayo, no? So, dito na yung magki-create na kayo ng ng gusto nyong premium token. So, ayan. Yun ang new premium token. So, ayan, premium token. Meron tayong tatlong plan, which is premium silver, which is 199, may 0.90, tapos premium gold, which is 399, 0.80 yung per SMS niya, at saka yung premium platinum 699, yung 0.70. So syempre yung mas mababa, mas maganda para mas magamit nyo talaga in the long term yung yung ganitong rate niya. Mas makatipid ng ito kung in the long run, no. Itong yung na to, itong note, katulad lang to yung sa kanina, yun na nga yung lower SMS cost, yun.
Tapos itong sending limit yung kanina rin in-explain ko, ito lang rin yun siya. Okay? So yan, dito sa SMS sending limit, naka-default siya sa 0, meaning unlimited to, di ba? So yan, kapag gusto niyo itong 199 for 0.90, pwede rin itong gold or platinum. Try muna natin itong silver. Tapos save nyo lang muna, wala pang ano dito payment. Save lang, create lang yan ng record. Ayan, ito yung record niya. So premium silver 199, 0.90 yung magbabawas ngayon sa kada send na once na ginamit. Mapapansin nyo walang API token, pero unlimited siya dito. Ito yung SMS use, ito yung isa-set. Pag nag-set ka ng sending limit, merong yung count, ito pa lang SMS use, kahit unlimited or mag-set ka, automatic kada may nagsisend, naka-count na dito yung kung ilan yun na yung counter niya. Yan. Tapos yung ito expires at yung expiration niya. Pending siya, yun nga, ito pa yung status. Kung magbago isip nyo, pwede nyo naman burahin. Meron tayong confirm dialog dyan, no? So kung pwede nyo burahin yan, pwede nyo rin edit. Ang in-edit na ngayon dito is yung sending limit. For example, yan, gagawin ko siyang 2, yan. So okay, ito na yung sending limit niya. Pero sige, okay na yan, 2. I-set na lang muna natin na 2 siya, no? Tapos delete yun, syempre alam nyo naman yung function ng delete, i-remove lang to. Pero once na nabayaran nyo na to, hindi na siya pwede i-delete kasi ano na yun syempre paid nyo na, diba? Hindi na allow ang pag-delete sa paid token. Tapos ito yung button for pag-pay. Ito, ang pagbayad pala ay hindi na sa GCash din kasi ang gagamitin natin is yung unified credits. So dito na siya mababawas. So kung wala kayong not enough yung credits nyo, mag-add na lang kayo, mag-top up na lang kayo dito para as yun pa rin, at least magagamit pa rin itong payment page. So yun, balik tayo. So ayan, so yun yung simple lang to. Pag kunwari i-click ko na to, mayroong confirm dialog lang na confirm payment purchasing this premium token will charge your SMS credit balance by 199. Kapag in-okay nyo na to, automatic activated na tong token na to at magkakaroon ka na ng yung premium token nya. Tapos mababawas na dyan. So ito try na natin ngayon, no? Pag in-okay ko na, so yan, your premium token is now active. The record credits have been deducted from your account. So nabawasan na nga, no? Yan. Tapos yan, ito na siya. Dito ko nalalagay. So ayan, ito na yung API token. At meron ako nilagay na sending limit para matest natin agad. Tapos wala pang para makakita natin na kung 0.90 talaga yung nababawas, no? Ayan, sa token, pwede nyo namang i-reveal nyo lang. Para syempre default siya by as naka-hidden siya para, 'di ba? Syempre siya secure dapat. Dapat hidden siya. Tapos pwede i-copy, same doon sa profile. Pwede rin i-generate. So dahil nakita niyo sa video, syempre i-generate ko na lang yan siya. Pero try ko pa rin. Regenerate lang natin. So okay. So, yan, bago na yung token niya. Okay? So, next, itatry ko na to sa API. So, yan. Ito ba? Kuha tayo dito sa sa documentation. Ito. Okay. Tapos post, no? Yan. Yung token, premium tokens, copy ko na, space ko na lang dito. Yan. Yan, tapos dito may phone number ako dito. Dito yung cellphone 25437
Yan. Ah, dapat 0.90 na to kasi yung ginamit ko na token is yung dito galing nasa premium silver. So dahil ito na yung ginamit kong token, 0.90 dapat yung mababawas. At ito pala yung yung cellphone na gagamitin ko. Ayan, ito. Ayan. Wait lang. Okay, send ko na. Ayun. So, may bago tayo na dagdag sa response, no? Ito pala, na-receive ko rin. Prog SMS. Ayan, test message. So, siya, nag-send naman. At, ito na, yung bagong response natin kapag magre-request tayo. Ang nadagdag is, yung pag-check ng status, dito ko na nilagay yung link para pwede nyo i-check yung status ng message kasi yung message is yung itong pag-request ay hindi siya literally si-send agad. Kung marami is iipon-ipunin yan doon sa database ng server, tapos iisa-isahin. Pero mabilis naman yung pagka isa-isa na. Kung naman, mabilis naman yung server. Okay? So, yan. And then, pwede nyo i-check yung status kung completed or failed. Tapos ito yung SMS rate. Kung nakita nyo, 0.9. So, makikita na ngayon yung SMS rate natin. Kahit yung sa normal na token, yung sa default token, makikita na yung SMS rate. Okay? At yung SMS count, makikita yan sa status. Status. Ayan, ito. Sige. Ayan, status. Yung token, kunin ko yung token. Ito yung status, diba? Same ba yung ID? Same. Same. Okay. Yan, okay. Ito na yung sa status. So, completed siya kasi na-receive ko nga. Completed. Then, SMS rate nandito rin. Tsaka yung SMS count. So, 0.9 din yung SMS count niya. Diba? So, ito yung mga nadagdag. May SMS rate tsaka SMS count. Sa status, sa response ng SMS. Okay? So, kung makikita natin sa UI, pag i-refresh ko na to, #801 dapat 800.10. Ayun, 800.10. So, nabawas ng 0.9. Tapos, dito rin yung SMS use, di ba? So, ayan. Ngayon, i-detect natin yung limit. Kasi, di ba, sending limit is 2. So, magsisend pa ako ulit. At madadagdagan yan. At, itetest natin kung paano yung blocking. Okay? So, magsisend pa ako ulit. Try ko ulit. Test message again. Okay, nag-send ulit. Tapos check natin kung ma-receive ko. Ayun, test message again. Test message again. Then, click natin, 0.9, no? Tapos, detect natin dito, check natin. 1.8. Nabawasan na rin yung 0.9. Tapos, ito na, isa na lang. Ito pala, kapag sa mga, sa limit, kahit magsobra siya, kumbaga yung pinaka last is hindi pa naman na-reach, pero pagka tapos nun is nagsobra na, sa next sending doon na yung blocking. So ito, makakasend pa to kasi less than pa yung SMS use sa limit. So makakapag-send pa ako. Okay, lumabas. Nabawasan ba? Okay, nabawasan. Tapos 2.7 yan na. 2.7 na. So, mas mataas na yung SMS sa SMS limit. So, mangyayari niya kapag itetest natin ulit, mag-request ulit ng sa token na yan. Ito na yung mangyayari. Yan. Sending block. This premium token has reached its sending limit. So, yan yung mangyayari. Tapos makikita din dito kung ilan yung sending limit at ilan yung nagamit. So, may mga data na naka-ready. Okay?
Paano yung ma-resolve? Siyempre pag ganyan, siguro kung ipapagamit nyo sa ibang client nyo at nag-request sila na naubusan na sila. So, pwede nyo na i-adjust. So, madali lang. I-adjust nyo lang yan. So, gawin nyo ng 10 or unlimited. Pag 0, unlimited, di ba? Yan, 10. At, tapos itatry ko na ulit. Pwede na yan. O, di ba? Nakasend na ulit. So, ganun lang. Ganun lang siya kadali. Okay. So, kapag unlimited naman, syempre, kahit kunyari, set ko yun siya na, 0, di ba? Yan, set nyo na sa 0, unlimited na. So, wala nang limit. So, ganun siya kadali iset sa part ng sending limit. Okay? So, ano pa ba? Tapos, ayun, kapag gusto niyo pa ulit, mag-purchase, mag-add lang kayo ulit ng dito. So, ganun lang, same process. Ganun pa rin. Okay? So, I think that's, yun na lang. So, yun na, ang demo. Ayan. So, yun, ganito na lang yung demonstration na ito at sana magustuhan niyo yung feature na ito. Okay? Thanks. Bye.